Magandang araw at welcome muli sa ating daily devotion at ngayon nga ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at ang ating pong topic is all about the reason ng pag-akyat o ascension ng ating Panginoon. Ano ba yung dahilan ng pag-akyat ng Diyos sa langit? So, kung babasahin natin sa kanyang mga salita sa Acts 1:9, Acts 1 verse 11. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik kayo ng nakita nyo pag-akyat niya. So, ibig sabihin yung pag-akyat ng ating Panginoon is may reason at dun sa mga dahilan na yon ay nakikita natin na babalik ang Panginoon for saving us. So sabi din sa ating unang katuruan, the ascension is the enthronement of Christ in heaven as King of Kings. So ang reason bakit ang Diyos ay pumunta sa langit, it's because of the enthronement in heaven as King of Kings. Ibig sabihin, yung para bang enthroning, mahayag siya at may pakita sa atin na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos na nagkatawang tao para i-save yung bawat isa sa atin. Pangalawa, the ascension is the beginning of the invasion of the nation. Yung pag-akit ng ating Panginoon, it's the invasion of the nation, na kung saan ay nagpapatunay na yung ating Panginoong Jesus, the reason bakit siya bumaba is to save us. So, yung sa muling pagbalik na ating Panginoon, makita niya na handa na yung buhay ng bawat isa sa atin at huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na talagang ibinigay niya sa atin para lang isakripisyo yung buhay niya, maligtas yung bawat isa. So gawin natin ito na talagang isang pasasalamat sa ating Panginoon na sa kabila ng sakripisyo na ginawa niya ay sinuklian natin ito. Pangatlo, the ascension assures us that earth will become a territory of heaven. So, yung ascension, yung pag-akit ng ating Panginoon is nagpapatunay na yung mundo na mayroon tayo na ginagalaw ngayon is become a territory of heaven. Ibig sabihin, pagmamay-ari na ng ating Panginoon, simula nung i-save tayo ng ating Panginoon at napunta siya sa langit, talagang He ensured that the earth is with Him or with them, sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. So, para naman po sa ating application, sabi dito una, live under the kingship of Christ. So, mamuhay tayo sa pangunguna ng ating Panginoong Jesus na kung saan ay yung mga bagay na gusto niyang mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin ay talagang nilalakaran natin at hindi natin sinasayang. Pangalawa, let Christ invade your family through the gospel. Hayaan natin na talagang dalhin tayo ng Panginoon doon sa tamang pamumuhay na dapat nating lakaran. Huwag nating hayaan na ma-invade tayo ng kaaway bagkus ang ating Panginoong Jesus na siya ang nagbigay ng pag-asa sa buhay ng bawat isa para makalapit tayo at makatawag tayo sa ating Panginoon at magkaroon ng kabuluhan yung buhay na binigay niya sa atin. Pangatlo, long to witness to the return of Christ to complete. So, we are longing na talagang makita natin sa pagbabalik ng ating Panginoon ay we are ready na humarap sa Kanya at talagang magpabago. Makita talaga yung tunay na pagbabago sa buhay natin at makita talaga na ang Diyos yung namumuhay sa bawat buhay natin. So, patuloy lang tayo magtiwala sa Kanya sumunod dahil naniniwala ako na ang Diyos ay kasama natin sa araw-araw nating pamumuhay at kailangan natin na talagang laging humingi ng gabay at patnubay saan man tayo naroroon. So again, thank you and God bless.